Isaiah chapter 46 verses 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there's no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang prophecy. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible is proven by fulfilled prophecies. So, alam naman natin sa mga mababasa natin sa Biblia na napakaraming propesya yung naganap. Pero yung pinakamalaking propesya po doon ay yung pagkabuhay at yung salvation na nakamit natin through our Lord Jesus Christ. So ayun, kung mababasa naman po natin sa ating daily verse, which is Isaiah chapter 46 verses 9 to 10, sinasabi po ng ating Panginoon Diyos mismo na alam niya yung end from the beginning. So ibig sabihin po, mula pa sa simula, sinabi niya na kung ano yung mangyayari sa hinaharap po in the future. Sa Bible po, marami pong prophecies yung mga pahayag tungkol po sa future, yung natupad ng eksaktong-eksakto, sobrang detailed. Mula po sa mga detalye ng rise and fall ng mga kingdoms like Babylon, Persia, Rome, hanggang po sa pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tinignan po natin ito historically, makikita po natin na imposible para sa tao lang na mag-predict o mahulaan yung ganun ka-precise na prophecy. Kaya yung fulfillment po ng prophecies ay nagsisilbing ebidensya na ang Biblia ay hindi gawa-gawa lang. Ito ay hindi lang parang libro na ginamit para sa entertainment ng mga tao. Ito ay totoo. Ito ay salita ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay inspired at totoo yung author na ito, which is our Lord God mismo. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the center of all prophecies is Jesus. Kung re-reviewin pa natin yung mga prophecies sa Old Testament, makikita po natin na halos lahat ng major prophecies ay tumuturo po o nag-center sa ating Panginoong Jesucristo kung saan po siya pinanganak, which is the Micah chapter 5 verse 2, kung paano siya mamamatay, nakasulat sa Psalms verse 22 and Isaiah verse 53, at kung paano po siya mabubuhay muli. Maging sa Isaiah chapter 46 verses 9 to 10, which is our verse, yung big picture po ay si God yung gumagawa ng plan from the ancient times na may tiyak na ending. Yung centerpiece po ng plan, yung centerpiece po ng plan ay ang ating Panginoong Jesucristo po, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagkabuhay muli, yung turning point po ng history. So ayun, ma-realize natin pag nagbabasa tayo especially ng Bible, sa Old Testament, sa Psalm, maraming mga prophecies doon, sa Isaiah, ma-realize natin na ang daming propesya at halos lahat ng yun ay nakasenter sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat po ng prophecy, kahit po political o historical yung context, may connection po sa Messiah, which is our Lord Jesus Christ, kasi siya po yung fulfillment ng ultimate purpose ni God. At ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the future is sealed in the pages of the Bible. Kapag sinabi po ni Lord o ng ating Panginoon Diyos sa verse 10 na my purpose will stand and I will do all that I please, ibig sabihin po, fix na yung ending ng story. Ayun po yung plano niya, ayun po sa plano niya, o ayun po sa kanyang ninanais. Sa Bible po, hindi lang past yung makikita natin, hindi lang past, hindi lang yung present, kundi nandun din yung future. Kaya po nang nakasulat sa Revelation at sa iba pang prophetic books, hindi po ito speculative o guesswork lang. Hindi ito ginawa to entertain someone o to entertain the readers. Kung paano natupad po yung mga prophecies po noon, yung mga propesya noon, ganoon din tiyak na mangyayari yung mga propesya na hindi pa natutupad. Sila na po yung future, kasi nga ang nagsulat ay ang ating Panginoong Diyos mismo, na hindi po nagkakamali at may kapangyarihang tuparin yung lahat ng kanyang sinabi. At higit sa lahat, yung ating Panginoon Diyos po ay never magbabago.
hindi siya mababago. Siya po ay absolute. Lahat ng kanyang sinasabi ay nagiging batas. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.